Guys, good morning. It's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Welcome dito sa aming YouTube channel kung saan magbibisita tayo ng isang property na may sukat na 8,000 square meter. So, ito po ay mini farmland lang po. So, sa mga buyers ko po na naghahanap ng property na small cut lang, and then at the same time may instant bahay, kompleto na rin po. Meron siyang source ng kuryente, source ng tubig, and then ito po ay malapit po sa elementary school. Ayan, so watch nyo tong video na to, for sure magugustuhan nyo. And then plus po natin, ito po ay punong-puno po ng fruit bearings po. And then at the same time, si property po ay 100% flat. So ano pang hinihintay natin? Samahan niyo po akong ikutin si 8,000 square meter dito po sa Lopez, Quezon. Let's go! So tara, ikutin na natin si property. Saglit lang natin itong iikutin kasi small cut lang. And then kagandahan kay property, ulitin ko lang, ito po ay 100% flat. So, di tayo hihiraping pasyalan si 8,000 square meter po. Gaya ng nasabi ko, si property po ay merong kasamang bahay na pure na bato. So, hindi na po tayo mamumoblemang magpatayo pa ng titirahan po natin. Meron din po itong kasamang sapa. Mamaya papakita ko sa inyo. And then, si property po ay 500 meters lang. Nasa elementary school ka na. So, kung meron man po kayong mga junakis na mag-aaral, ayan, medyo malapit po tayo sa school. Hindi natin po problemahin yung transpo. Kahit lakarin, pwede. Oh, ang dami. Na-amaze naman ako kay property kasi ito po ay merong 80 pieces na puno ng lansones. My favorite. Wow, ang ganda. Punong-puno. So, wala tayong dapat itanim kasi halos walang space si property. Po? Ayan, so isa-isahin na natin yung mga nakatanim kay property. So tayo po ay merong nasa 100 kapuno ng niyog na medyo may kabataan pa, and then for sure tayo po ay may return income. Si property din po ay may laman na nasa 50 kapuno ng rambutan. Ikot tayo, sarap ikutin, medyo hindi naman siya ganun kasukal. Meron din tayong tanim na puno ng mangga, santol, may saging, may avocado rin po kay property. Marami din tayong puno ng kawayan. Yan, kitang-kita naman sa screen natin na walang space si property po. Ito po yung ating mga lansones. Yan, ito rambutan to. Ito, rambutan din. May mga puno din po tayo ng mahogany kay property. And then, meron din tayong puno ng kakao. Ang dami talagang laman. Punong-puno ng fruit bearing. Ang sipag nang nagtanim dito. So si property po ay maia-advise ko sa ating mga buyers po na medyo may edad kasi ito po ay flat, and then bukod doon tayo po ay along Barangay Road po. So meron tayong nasa 50 meters na frontage kay Barangay Road, so makakapasok po ang ating sasakyan. And then plus pa po natin, kagaya ng nasabi ko, may instant bahay itong kasama. Maganda si bahay kasi konkreto po siya. So i-finish na lang natin.
Kung tayo po ay lalabas ng pinaka-national road, tayo po ay magbabaybay ng nasa 3 kilometers. Pero yung 3 kilometers na yon ay hindi naman po lahat sementado. So I think nasa half yung cemented and then nasa kalahati din po yung hindi pa nasisemento. Pero good thing naman dun sa ating daan na dinaanan, hindi siya maputik, hindi siya mabato. Kasyang-kasya po ang salubungan ng 4 wheels. So wala mo naman po tayo magiging problema. Ano po? Ganda. At kagandahan po kay property, hindi ka mapapanglaw kasi napakaraming bahay dito. So dun sa tabi ng mga road, marami na siyang mga tindahan and then marami din siyang mga bahay. So pwedeng magtayo rin po ng tindahan dito kasi parang iisa lang yung nakita kong tindahan dito. So lapit tayo dun sa may pinakasapa na sinasabi ko. Si property po ay parang naikutan or nagiliran ng pinaka tubig po ano. So ito po ay sapa na hindi naman siya naiigahan pero hindi naman siya ganun kataas. So ito po ay continuous yung flow niya. Ayan. So pwedeng maligo, pwedeng maglaba. Napakalinaw ng tubig. Hibas ngayon yung pinakatubig. Pero lapitan natin. Pero pakita ko sa inyo yung flow niya. Dire-diretso. Yung mga naliligo yung mga bata. Lapit tayo. Ayan. So pakita lang natin kung gaano kalinaw yung ating sapa. Ayan. Wow. Ganyan kalinaw yung tubig natin kasi yung pinaka buhangin niya is pino, so nasasala siya ng nasasala kaya yung tubig hindi siya maitim. So habang binabaybay mo si property, binabaybay mo na rin yung pinaka sapa kasi nga po ito po ay umikot kay property ano. Ayan, pasok na ulit tayo sa loob. Konting linis lang kay property, ang ganda po nito. Kagandahan po nito, Lopez, Quezon lang po tayo. So isang maunlad na bayan na ang ating Lopez, kung saan meron po tayong Jollibee. Soon may McDo na tayo, may LCC tayo, and then yung may mga hospital po tayo. And then ginagawa po yung ating bagong munisipyo po ano. So wala ka nang hahanapin kay property. Yan. May instant mini farm lot ka na punong-puno ng laman. Kung tayo po ay bibisita dito kay property at kung tayo po ay manggagaling sa Manila, kayo po ay magko-consume ng nasa 7 hours para makarating po mismo dito sa may pinaka-area. Hindi man na tayo napagod mag-ikot. So, sa mga buyers natin naghahanap ng property na ayaw ng masyadong maraming lilinisin, ayan, avail nyo na itong property na to. Pwede nyo kami message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. Ganda. Tama-tama lang po ito dun sa mga buyers po natin na naghahanap ng bakasyonan lang po ano.
Kaya naman mahinga yung aking mga kasama. Ang ganda, green na green. And then kanina kasama po namin yung bali caretaker po ng 8,000 square meter na to. Siya po yung naglulukad dito sa property at ito po ay umaanin daw po ng nasa 1,000 kabuo ng niyog. So ayan, may sure return income po siya. Yung niyog naman natin, hindi pa masyadong kataasan, and then meron siyang mga bagong tanim. Ayan po. So ayan, nagkukwentuhan sila. Bali, topic nila yung about dun sa lansones na pag namumunga na daw po, bantayin yung mga lansones dito kasi napakarami talaga daw pong ibinubunga. So ito po ay kumikilo sa panahon ng tag-ani ng nasa 1,000 kilo po so talagang marami. Kaya ginagawa po nila pag malapit na po yung panahon ng anihan ng lansones, sila po ay nagbabantay na kasi ang dami daw pong pumupunta dito para kumuha, pero syempre pangkain lang naman po yung kinukuha nila. Ayan, kitang-kita natin yung mga puno ng santol. Tapos ito po yung malalaking puno ng mga lansones. Oh, ayan. Mga namumunga na lahat yan. Kagandahan po ni property, hindi na po ito liblib. Kumbaga marami ng community dito, so hindi ka na mapapanglaw. Ulitin ko lang po, si property po ay 100% flat. Ganda. So lalabas tayo kay property para makita po natin yung sinasabi ko sa inyong bahay. Medyo may kalakihan po yung bahay kasya siguro hanggang sa 6 na katao. Medyo may kalakihan talaga siya. Ayan, pakita na rin natin yung kalsada. May mga puno din tayo ng langka dito. And then kanina, nag-iikot ako, meron ako nakita isang puno ng nara. Yan, labas muna tayo para mapakita na natin yung bahay. Dinig na dinig ko yung mga naliligong bata dito sa may pinakasapa. Ay, tapitan natin. Oh, wow. Ang saya-saya nila. Andito tayo. Saya. Yung tumatalon-talon sila, oh. Mainit po kasi ang panahon, so mga naglulublob yung mga bata dito. Ayun na po yung pinakabahay po na sinasabi ko sa inyo. So lalapit na tayo. So pakita ko lang po sa inyo na dito nga po, kagaya ng nasabi ko, may community na dito sa may pinaka area. So may mga bahay na rin po na makakasama po kayo. Ayan po So kompleto po siya kasi tabi tayo ng pinaka barangay road. So magtatap na lang tayo ng pinaka kuryente. And then good thing, tayo po ay may signal ng phone. So almost complete po si property. Pasok na pasok din ang ating car dahil tayo po ay may frontage.
Ligo-ligo yung mga bata eh. Ayan sila oh. O kaya nga. Mainit kasi. Oo. Ano lang yung mga buhangin, gigilid para mas lalong mag-flow yung tubig. Ayan. Oo. Kung halimbawa po kayo ay magpapagawa ng bahay, pwede po tayong kumuha ng mga buhangin dito, ano. So, pwede nating magamit dun sa pagpapasemento. Hindi na kayo bibili. Ipakita ko lang po sa inyo, itong bahay na to ay kasakop kay property, pero yan po ay hindi masasama sa bentahan. Yan po ay aalisin po nila. Itong bahay na konkreto lang yung kasama po dun sa may pinakabentahan po, ano. So medyo pricey po tayo, kahit small cut, kasi gawa po nung bahay na nakatayo. Ito na po yung pinakalikod ng bahay kung saan makikita natin. Kagaya ng nasabi ko, konkreto naman siya. So, bintana lang yung pinaka-issue niya, pero yung bubong, bago pa. And then, ayan, medyo maganda naman yung pagkakagawa. Buhos naman yung mga poste niya. Wala lang siyang mga pinto pa. Ang laki ng suha. Talagang maraming fruit bearing. Yan, labas tayo dito sa may pinaka-road para mapakita ko na po sa inyo na tayo po ay may frontage, and then pasok ang ating car. So wala lang siyang bintana and then pinto, pero sa ngayon po walang nakatira dito kay bahay po. Ano po? Ayan, labas tayo. So, kapantayan yung ating road, from the road, and then, ito po yung property sa pantay na pantay. Uy, may kalamansi pa dito sa may harapan. Ayan, mga kalamansi po yan, nasa harapan na yan. Guyabano. Ayan, sako pa rin po yan, ano. Nasa pinakalabas na tayo ng property po, ano. So pakita ko lang sa inyo, ayan yung sinasabi ko sa inyong sa kalsada pa lang, meron tayong mga kapitbahay, and then yung mga nagdadaan yung mga ano natin, mga kabayo. Meron na ring street light. Ayan, may line tayo ng kuryente, and then si property po ay may terrace pa. Lapit na lang tayo, hindi tayo papasok. Ayan po. May mini garden pa siya dito. Sabi kahit baka masagasaan tayo ng ano, kabayo. Ito po yung sinasabi ko sa inyong bahay na kasakop kay property, kasi tayo po ay meron pong frontage sa ating pinaka-road po. Ano? Ayan. So hanggang doon yan, lagpas pa yan doon sa ating sasakyan. Bali hanggang doon sa may poste. Ayan, kung sakali magustuhan nyo si property, pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. And then bago tayo magtapos ng ating vlog, si property po ay matured Kiowa title, and then patay na po si owner. Bali yung 3 anak na mga nagbebenta. So magkakaroon na po tayo ng extrajudicial, and then sa price po na ibibigay niya sa atin, siya po ay magnenet. So wala na po siyang sasagutin. Ano po? And then, yung ibang details natin, meron po tayong description sa baba. So, pakiclick na lang din po iyon dun sa mga hindi ko nabanggit dito sa aking vlog. So, yan po. Thank you for watching.